Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Gusto ko Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's video. Senator Lito Lapid di nakatiis, sumabog at napasugod sa hearing sa Senado. Yan guys, yan ang mainit na balita. Dahil ang siste guys, ayon sa kanya, may isang vlogger daw na sinisiraan siya at kinukonekta yung pangalan niya doon sa Porac Pogo Hub na alam naman natin ngayon guys na mainit na pinag-uusapan at ngayon nasa hearing na sa Senado, kasama na rin sa hearing kagaya ng kay Alice Guo ng Banban Tarlac. Kaya nabwisit na itong si Senador Lito Lapid, napasugod kahit hindi naman sa dapat pumunta doon sa hearing. Kaya ang sabi niya, siya daw yung may-ari guys. Siya daw ang may-ari ng 10 hektarya ng lupa doon sa Pogo ng Porac. Di ba? So alam naman natin ilang building yun, 47 na building na controversial na ni-raid, di ba? Ng PAOK, di ba? Para nga makita kung ano nangyayari at mga kriminal na nagaganap doon. Droga, torture, human trafficking. So lahat na yata guys, lahat na yata ng krimen nagawa doon. Kaya ngayon sabi ni Lito Lapid, nasisira na ang Porac. Di ba? Okay na sana yung Porac kasi nga marami ng investment doon guys. Actually, nandun na yung Ayala, may subdivision doon, yung Albida. Ako guys, taga Pampanga ko. Kilala ko rin naman si Lito Lapid sa TV lang guys. Pero yun na nga, kinlaro na hindi siya yung may-ari nun. Sabi kasi nung siyang vlogger guys, sinisiraan daw si Lito Lapid. Kaya talagang nabwisit na. So ang sabi dito sa mga vlog na to, sabi, si Lapid ang may-ari ng lupa sa Pogo Porac, Pampanga. Alice Guo at Lito Lapid nagkasabwat. Diba? Yung ganyan nilalagay guys. Yung siya naman, Pogo ni Lapid, Pogo sa Porac, si Lapid. Lapid ang may-ari. Diba? Talaga naman mababisit ka, lalo pa, di ba? Kung hindi naman talaga ikaw yun. Lito Lapid, may-ari. Lupa ng Pogo sa Porac, Alice Guo, kasabwat. Di ba? Oh my. Diba? Ganyan-ganyan guys, di ba? At meron pa, ano pa ba to? Yan. Mayor Alice Guo, konektado sa Lucky South 99 to eh. Sa Pogo sa Porac, Pampanga, Senator Lapid, Lito Lapid at Mayor Jing Kapil, may-ari ng lupa sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Diba? Dami pa, isa pa oh. Grabe, Lito Lapid, may-ari sa Porac sa Pogo, Pampanga na lupa. Yan. So yun guys, diba talaga namang siyempre kahit naman sino, lalo na kung hindi naman totoo. Diba talagang magagalit ka sa vlogger na to. Kaya napasugod siya. So talagang dininay ni Lito Lapid, hindi sa akin yan. At napabalita pa nga na itong vlogger daw to, chinek niya daw sa NBI. May kaso pala to, cyber libel. Kaya nga ngayon pinapatungos na sa NBI kasi nga nasisira naman daw yung pangalan niya. Totoo naman guys, kung hindi naman talaga totoo yun, kasiraan talaga yun, lalo pa, di ba, re-election siya. Sa 2025, baka isipin ng tao, kasabwat siya sa Pogo, tsaka yung mayor doon sa Porac, Pampanga. Na ngayon, talagang guys, pag binanggit mo yung Porac, kumakapit yung Pogo. So, nasisira. Sabi nga niya, kasiraan to. Marami ng investor ang pumapasok sa Porac, Pampanga at ngayon, nagdadalawang isip na dahil nababahiran na. Dahil kapag nga daw may tinatayo doon, lalo na building guys, sinasabi na baka Pogo na naman yan. Yun ang naidudulot guys talaga ng Pogo. Ito yung sinasabi ni Senador Risa Ontiveros na higit dun sa tax na sinasabi nila na nakokolekta,
ay nasisira, di ba? Nasisira yung kredibilidad kung saan sila mapunta, kagaya ng sa Porac, sa Tarlac. Nasisira pag binanggit mo yung Tarlac ngayon, lalo na Banban, Pogo ang nasa isip ng tao. Hindi mo masisisi ang tao, di ba? Kasi nasa balita yan na magpasa hanggang ngayon talagang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang hearing. Kaya nga sabi nga ni Senador Santiveros, sana patigil na yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga bukod sa doon sa national security, di ba? Na baka nga napasok na talaga tayo. O actually, nakapasok na guys, yung mga Chinese na alam naman natin, mainit tayo ngayon sa West Philippine Sea dahil sa mga Chinese na yan, ay kailangan natin protektahan ng ating bayan. Sana nga guys, makinig itong si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo pa, di ba? Nagsabi na yung Defense Secretary, itong si Secretary Gibo Chidoro, na national security issue na to. Talagang posible na tayong makompromise sa ganito. So sana nga guys, ipasara na lahat ng Pogo. Huwag nang manghinayang dyan sa kitaan dyan. Kaya nga nakita natin, di ba, itong si Vico Soto guys, na vlog na rin natin yan. Pinatigil niya yung Pogo na yan dahil nga nababahiran din ng krimen ang Pasig. Ayaw ni Vico Soto na mabahiran yung Pasig na matandaan ng taong bayan na ang Pasig ay pugad ng Pogo, di ba? Nakita niyo naman guys, napanood niyo ba yung interview kay Magalong? Di ba? Ino-operan daw siya. Nung nakalaang administrasyon kay Duterte, di ba? Kung sino-sino daw ang lumalapit sa kanya, mga kaibigan pa niya, para lang magpatayo ng Pogo. At sabi niya, at siyempre may kakibat na pera yan kapag pumayag ka. Pero sabi niya, hindi kami papayag. Kaya walang Pogo sa Baguio. Sana ganun lahat ng mga mayor. At kung meron naman na ngayon sa lugar ng mga mayor, guys, sana ipasara na yan. Talagang puro bad ano lang yan. Bad image lang ang nalilikha niyan. Yung pera, madali lang kitain niya, madami pa namang investment na kailangan pumasok. Kaya sana nga itigil na yan. Kaya nga yun, nagalit si Senator Lito Lapid dahil nga nasisira din siya dahil nga re-election na siya. Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga sa kanya kasi dininay niya, harapan. Di ba? At tinanong pa dun sa hearing kung sino, sabi kay Mayor, sino po ba talaga yung may-ari ng lupa na yan na kinatatayuan ng Pogo Hub dyan sa Paipora para malinis ang pangalan niya. So, sinasabi nila, Cruz sibling daw. Siguro, mga negosyante rin guys, mayaman din. Kaya, nilinis niya yung pangalan niya, nilinis ang pangalan ni Senator Lito Lapid. So, okay guys, anong masasabi nyo? Sa tingin nyo, totoo kaya sinasabi ni Senator Lito Lapid na hindi niya pag-aari yun at naitanong na doon sa mayor? Hindi na niya. At sa tingin nyo guys, kailangan na ba talagang ipasara yung Pogo dito sa ating bansa? Ako, talagang agree ako dyan. Kailangan nang maipasara yung Pogo na yan. Dahil talagang nababahiran lang ng masamang himahe ang ating bansa. Kaya abangan natin guys ang mga susunod na hearing. At supportahan po natin guys yung hearing ni Senador Rizal Tuberos at ni Sherwin Gatchalian na kung saan ay talagang patuloy ang pagtuligsa. Di ba? At paghahanap ng katotohanan para managot ang dapat managot. So, ganito lamang po guys. Abangan yung susunod yung vlog. Thank you very much.